O game na nga ho, mga bossing, umpisahan muna natin. Naku, eto. No? 'Di ba sabi ko sa inyo, buong tapang kong sasabihin sa inyo na dahil nga wala naman tayong mapipili o wala naman tayong iboboto dito sa mga taga PDP, mga kababayan. At hindi naman po lahat iboboto natin doon po sa alyansa. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi ako magto-12-0 dahil ayaw ko nga doon sa bilyar. Diba? Diba mo yung bilyar, yung kapatid na si Mark hanggang ngayon, tahimik pa din. Ano po, bumagsak na't lahat yung ipinagmamalaki nilang tulay na tatak Duterte ito, tatak Duterte nung panahon ng inauguration. Tapos eto ngayon na bumagsak, walang sinasabi, tahimik, ipinapasa. O, yung nanay na si Bilyar, ang sanhi ng rice tarification law, mga kababayan, na nagpapahirap po sa ating mga magsasaka, mga bossing. Bakit to? Simpleng-simple lang intindihin ho yan, mga kababayan. Paano ho, mga bossing? O, nilagyan nila ng ceiling yung bigas, no? Kaya ito pong mga magsasaka natin, kawawa po, hindi nila maibenta ng naaayon doon sa sapat na tutubo sila ng maayos. O di ho ba? Kapag ka nalugi yung mga magsasaka natin, syempre mawawala ng gana yan. Tatamlayin, tatamarin sa pagsasaka. Ano ang magiging ending? Yung milya-milya o yung mga, ano tawag dyan? Ektarya nilang lupa, benta ko na lang yun. Humahanap na lang ako ng ibang negosyo. Naku, baka merong mga nagmamadaling bumili ng mga kalupaan na yan kapag ka ang mga magsasaka natin ay nalugi. Eto mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, buong tapang kong sasabihin sa inyo, nasusuportahan ko etong si Francis Kiko Pangilinan, mga bossing. O, sasabihin na iba, di ba red kayo? Naku, sinukan nyo na. Tapos, babawiin nyo. Mga bossing, Chief Amo, sir, hindi ganun ho, no? Ang pumili ng mamumuno sa ating gobyerno, mga kababayan. Kesa naman sa PDP tayo kumuha, na ang nangunguna si Robin Padilla. Diyos ko, Lord. na isa sa tumatakbo Bongo at Bato de la Rosa, wag na lang ho, mga kababayan. 'Di ba? Eto, nakita ko talagang align na align po, mga boss, Chief Amo, sir, yung mga isinusulong at isinulong ni Kiko Pangilinan sa ating presidente, mga bossing, no? Nakita ko diyan, ayan, Agriculture and Food Security, Sagip-Saka Act. Di po ba ang ating presidente ngayon, mga kababayan, meron siyang itinayo na maliliit na mga magpoproseso ng bigas. Kaya naman nagkakaroon ng mga 20 pesos na bigas na ang tagal-tagal hong iniiyak ng mga DDS. Yung mga DDS na natitirang patay gutom sa Pilipinas. Di ba? Paano kung hindi masasabing sila na lang ang patay gutom sa Pilipinas, mga bossing? Sila na lang ho ang naghahanap ng 20 pesos na bigas O eto, Sagip-Saka Act RA 11321, no? Facilitate direct purchases from farmers and fisher folks by government entities aiming to boost their income and reduce poverty. Yung pangalawa, coconut farmers. Ayan, pinahahalagahan ni Kiko Pangilinan, no? Yung mga coconut farmers at industriya ng coconut, mga kababayan. At ang isusulong is maglagay ng 100 bilyon to support 3.5 million, no? Coconut farmers, mga kababayan. Yan din po ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos No, mapukusan yung coconut, mapukusan yung bigas din po. Eto, pakinggan nyo ang balitang ito. Sa mga magsasaka sa bansa, patuloy rito ang inilunsad na agricultural support sa Misamis Oriental at kalapit na lugar na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba? Meron pong maliliit na mga rice processing, kaya po bumababa din. Ngayon, gusto din ng Pangulo na magkaroon
o meron na din mga mangilan-ngilan na ipinagawa, no? Para naman sa pagproseso ng mga coconuts natin. Oh. Miss Oriental. Nakatanggap ng iba't ibang interventions mula sa Department of Agriculture o DA Region 10 at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec ang mga Farmers Cooperatives Association o FCAs. Kasali sa big ticket project support ang konstruksyon ng Mapulog Tuburan Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 90.8 million pesos, agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang inputs na nagkakahalaga ng 32.2 million pesos. Sa Di ba mga kababayan, tuloy ko ha. pagbisita rin ng Pangulo ay napalakas ang sektor ng palay sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-award ng rice farming technology. May nagko-comment doon sa may nagko-comment doon sa TikTok. Sabi, para ka naman di Pilipino, makapatay gutom. Paano namin hindi iisipin kasi na DDS na lang ang patay gutom sa 20 pesos na bigas? Biruin nyo, mga kababayan, mga kakamping, hindi naman hinahanap yung 20 pesos na bigas na yan. Hindi naman nagre-reklamo. Yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ho naghahanap ng 20 pesos na bigas. Oh, mga DDS na lang ang nag-iiyakan dyan. Di ba? Parang sila na lang ho ang natitirang mahirap sa Pilipinas, mga kababayan. Siguro ho, yung 20 pesos na bigas, kahit ho, no, kumalat sa buong Pilipinas yan, yung mga kakamping sasabihin, ay hindi, doon pa din kami sa nakaugalian namin. Yung jasmine rice, yung dinorado, no? Yung masarap na makakaing kanin. Di ba mga kababayan, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hinahanap ba yan? Hindi ho. No? Ano ang hinahanap? Yung mga jasmine rice pa din. Pero tingnan nyo yung mga sabi ni Imelda Karanagan, correct po, Coco Pandan rice ko per kilo. Yung mga DDS, ayan, sila yung mga customer niyan. Di ba? Tuloy. Technologies ng DA PhilMec sa ilalim ng kanilang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng 78.1 million pesos. Ipapatupad din ng First Community Cooperative o FICO ang Rice Processing System 2 project sa ilalim. Ayan ho yung sinasabi natin na rice processing system po. Kaya po bumababa yung presyo ng bigas. Kaya naman po si Inday Sara Duterte gagalaiti po. Bakit naman tapat sa eleksyon? Oo. Yun yung sinasabi niya. Mamaya pag-uusapan ho natin si BP Sara, mga kababayan. Ito ay makagagamit ng isang unit ng multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na siyang makakapagpalago ng productivity at efficiency ng mga magsasaka. Bukod sa nasabing proyekto ay inilunsad din ang 350 million integrated coconut processing facility. Ayan. At nilunsad na pala yung 350 million. At efficiency ng mga magsasaka. Bukod sa nasabing proyekto ay inilunsad din ang 350 million integrated coconut processing facility. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng high-value coconut product at target na mapataas ang farm gate price. Sa ngayon ay nasa 8 to 9 pesos per knot. Ayun, di ba mga kababayan? At pag bangga itong kay Kiko Pangilinan at sa Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos, align na align. At siguradong magkakatulungan. Meron nga ako nakikita talaga sumusuporta. Si Kiko no? Nagagalit yung mga DDS doon. Yung nakita, si Megastar at si Kiko Pangilinan at si Pangulong Bongbong Marcos magkakasama sa isang picture at nagsusuportahan. Paano ho sila? Wala sumusuporta sa kanila. Ay hindi, meron. May sumusuporta doon sa mga DDS, di ba? Si Honasan. si Honasan. Na kahit ho yata si Kwenta ang mananalo sa senatoriables, hindi pa din papasok yung pangalan ni Honasan. Yun ang mga sumusuporta sa kanila. Okay, mga kababayan, ayan tapos meron pa si Kiko Pangilinan, mga bossing na yung paalmusal sa mga estudyante, napaka-importante din po niyan.